Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang ating pong pag-uusapan mga kababayan ay ito pong West Philippine Sea. Meron na po tayong mga articles na naipon ulit. Salamat po sa mga nagpo-forward ng mga articles tungkol po dito sa West Philippine Sea. So tulad po ng sinasabi natin sa inyo, tayo po ay kaisa ng gobyerno sa pagbibigay ng tamang impormasyon at pagbabalita, pagbibigay ng opinion at reaction sa ating West Philippine Sea. Atin yan. Pasensya naman sa mga kampe ng mga Chekwa. Mukhang pagdating po sa West Philippine Sea, mukhang yung video natin binablock. Kasi po, wala mukhang hindi tinatangkilik, mukhang naka-blackout sa YouTube or sa Facebook pag West Philippine Sea. Hindi mo daw pwedeng i-share sa Facebook pagdating sa mga Chekwa. Pero tayo, kahit na walang manood, iisa lang, maski na si Ilora na lang manood dyan ng video natin, itutuloy pa rin natin itong West Philippine Sea. No? Yung iba naman kasi sa inyo, ang gusto nyo ay yung mga idol nyong si Digonggong. Makidigong na lang kayo. Doon sa mga nagpagawa ng gasolinahan, yung may kumain ng 51 billion, yun ang gusto nila. So, naiiwanan po itong West Philippine Sea. Pero sa atin, tuloy-tuloy lang. Diba? Maski na isa o dalawa na lang tayo dito, tuloy-tuloy. Para malaman ng taong bayan na meron talagang West Philippine Sea na inaagaw ng mga Chekwa. Okay? So, unahin po natin itong report sa GMA News Online noong February 29. Kasi kung maalala nyo, bago po tumulak papuntang Australia, for speaking engagement ang Pangulong BBM, may nabanggit po siya dyan na yung presensya po ng People's Liberation Army, Navy, dyan sa ating West Philippine Sea is worrisome, nababahala ang Pangulo. Sinagot po yun ng China. Ayan China expresses grave concern over PH activities in West Philippine Sea. Tingnan nyo, gaya-gaya. Di ba? Pareho lang yan Synonymous yung worrisome sa grave concern. Binago lang. Mga gunggong talaga. Gaya-gaya. Putumaya. Tayo pa ngayon, ang may problema, nababahala sila sa aktibidades natin sa ating West Philippine Sea. Ayan yung title intindihin ninyo. Meron silang grave concern, I-equate natin sa Tagalog, nababahala din sila sa ating activity sa West Philippine Sea. Bakit? Probinsya nyo na ba kami? Bakit kayo nababahala sa sarili naming West Philippine Sea? Di ba? Hindi nag-a-analyze. Eto. China has issued a response to President BBM statement after described Beijing's recent action in the West Philippine Sea as worrisome. Ito na lang sabi ni Mao Ning. Yan na naman si Mao Ning. China's position on the South China Sea is consistent and clear. We express grave concern over the Philippines' recent activities in South China Sea that infringe on China's sovereignty and will continue to take necessary measures to firmly safeguard our territorial sovereignty and maritime rights and interests and keep the South China Sea peaceful and stable. Uulitin natin, mga kababayan. Mao Ning, you are delusional. Why? Because we are patrolling our own West Philippine Sea. We are patrolling our own exclusive economic zone on which the arbitral ruling from The Hague, from the UNCLOS, have given that to us. We won the case. They said we have jurisdiction on the 200 nautical miles exclusive economic zone. And you lost the case. They dismiss your claim of your historical rights. You have nothing to show. Only historical rights. So that's why the tribunal
junk or nullified your claim of your 9 dash line before. You are imbeciles. You are idiots. Diba? You are delusional. Go ahead. Pag ito nagkatotohanan ng mga kababayan, mapulbo sila. Tignan mo, mawawala yung South China Sea na yun. Hindi na ilalagay na South China Sea yan. Kung gagawin na lang dyan, International Sea. So nasaan? Where is your rights there? You are what? Conquistadores. You are alien to our own West Philippine Sea. So shut the fuck up, di ba? Shut your mouth, biatch. Oh, ayan po mga kababayan, no? Lan yung masasabi na natin. Grave concern din daw sila. Mga gago. Kaya si Mao-Ning, wala yan, yaw-yaw, tuta yan eh. No? Kasi kung di siya magsasalita ng ganyan, baka siya naman ang mawala din. Tulad nung nangyari doon sa kanilang Defense Secretary. Oh, ngayon, dito po na naman sa balita ng Inquirer, the 4 articles here comes from Inquirer. Kasi ito pong Inquirer na nagbabalita niyan eh. No? Sila po ang talagang mahilig magbalita ng nangyayari sa West Philippine Sea. Ito, sabi ni Tariela, China, lying, nagsisinungaling about permit, sabi ng PCG. No? There is no provisional arrangement between the Philippines and China to allow Filipino fishermen to fish at Bahaw de Masinloc or Scarborough Shoal. Ayon po yung sabi ng PCG. Commodore Jack Tariela, the PCG spokesperson for the West Philippine Sea, disputed the claim of Chinese state-run Global Times that Beijing made a special arrangement for Filipinos to fish at the shoal, adding that the arbitral ruling o arbitral tribunal in The Hague, which invalidated the Chinese government's sweeping claims to the South China Sea, has ruled that China indeed violated the Philippine sovereign rights in Bahaw de Masinloc. Although China neither accept nor recognizes the South China Sea arbitration in 2016, China made a special arrangement for the Philippines fishermen to maintain their small-scale artisanal fishing activities around Hungyang daw under, nagpapagandang loob, nagpapakitang gila sa international body, pero alam naman na ng buong mundo, no? Alam nila yung 2016 arbitral ruling. So therefore, who is lawless? Kayo. Kasi gusto nilang kunin ang West Philippine Sea kasi we are rich in our natural resources. Sila, sinira na nila. At saka bakit yung mga citizen nila nandyan sa border ng Mexico? Bakit nag-aalisan sa bansa nila? Unang-una, economy nila. Yun po yung sabi ng mga nandyang mga inchik sa border. Almost 30,000 of them. Tapos, mukha nga yung planado. Kasi alam nila ang gagawin nila. No? Magtitrek sila dyan sa South America until ma-reach nila yung border ng Mexico. Pero hindi sila tatakas. Talagang magpapatihuli sila at sasabihin nila, we seek asylum. Kita nyo yan? Malay nyo, baka hindi lang mga ordinaryong Chinese citizen yan. Baka mga spy ang mga hinayupak. Di po ba? So dito sinasabi nila na pinayagan nila yung ating mga fishermen na mangisda sa Bahaw de Masinloc. Pinapaganda lang nila ang kanilang imahe. Sinungaling yung Global Times na yan. Liar, di ba? Tama naman si Tariela. Walang ganun. Di po ba? O ngayon, ito naman po ulit ang sinabi ni Tariela. Ito nung February 24 report. Dahil nga pinag-iigting natin ang ating dyan sa West Philippine Sea, mga aktibidades, no? Rotational ang ginagawa ng PCG at BIFAR dyan sa Bahaw de Masinloc sa karagatan ng West Philippine Sea. Ito ang sabi ni PCG official. Expect more pro-China trolls. Yan ang sabi niya. Dahil nga talagang pukpukan na to, mga kababayan. Ang balita ko nga po, sinabihan ako na lahat daw po nung mga islands natin dyan, no, na maliliit, ginawa daw ay tinayuan ng mga Philippine flag. Kudos. No? Pakita natin. E di umalma ang China. Mag-file na rin kayo ng diplomatic protest. Tingnan natin kung sinong unang puputok. Di ba?
expect more of them to come out of the woodwork. Ayan po ang matapang na sabi ng opisyal ng PCG. Sino pa ba yan? Di siyempre, walang iba kundi si Jay Tariela. We can expect an increase in social media trolls and pro-China influencers aiming to dominate the narrative, confusing both Filipinos and the international audience. Their narrative will revolve around the claim that United States dictates the Philippine government action to further its own interest in the face of great power competition with China. Ayan. So, i-blame daw ang United States. Ganun ang gagawin nila. Assertive approach. As part of strategy made public in February last year, the country's military and defense officials have been adopting what Tariela earlier described as assertive approach in exposing China's bullying actions to the international community. I remain confident that our established transparency initiative will be robust enough to combat the lies and misinformation propagated by the People's Republic of China. Tama naman. Ikaw ba naman meron kang pondong $1 billion for disinformation campaign? Di siyempre maraming mga pro-China na siyempre kakagat dyan. You want a piece of the pie, di ba? Siyempre, maski na pera yan, kagatin natin yan. Yan ang hinahanap ng China na kung saan mga kapwa Pilipino pa natin ang siyang sisira sa atin. Ang siyang sisira sa advocacy ng bansa na lalong paigtingin, ipakalat sa ating bansa, sa mga mamayang Pilipino na ipaglaban natin ang West Philippine Sea. Ano ang sabi ng Pangulo? Lalong-lalo na dun sa niya sa Australia, sa speech niya, sa Parliament. He will not allow any foreigner to take away any square inch of our land. Pero itong mga pro-China, ayun, sige, banat. At baka, sinasabi rin dito ni Tariela, maapektuhan ang eleksyon sa 2025. They will put more disinformation campaign and they will put a Manchurian candidate na pabor sa China. Alam nyo na kung sino ang mga yan. Kaya tandaan nyo na, yung mga prodigong dyan, yung mga alagad ni Baal. Ayan, sige, banatan natin ng mga kupal na yan, no? Eto pa, dagdag na natin ito. Latest naman ito. Inquirer pa rin. Salamat po sa Inquirer. 2 Chinese research vessels loitering at Philippine rice. Philippine rice, mga kababayan, tingnan nyo yung picture na yan, Philippine rice, nandyan yan, dito, along the Pacific, ang layo na nila, dito sila nag-iikot. Ano ang motibo ninyo dyan? Kasi yung Benham rice na yan, mga kababayan, ano po ito? Ang laki ng minerals niyan, yung yung gas na yan, yung minerals na yan. Biruin nyo, nag-iibot-ikot dun, Hoy, layo na kayo dyan, Diyan po yan sa region 2. Tingnan nyo, sa batok ng ating bansa yan Puta, ginagawa nyo dyan. Kaya pala gusto nyo sigurong kunin yung yung Taiwan para sabihin nyo, amin na rin yan. Meron na naman kayong 10-dash line dyan. Aariin nyo yan. Gunggong pala kayo Diba? Kita nyo yan Nag-iikot, naggagala sa Benham rice, sa Philippine rice. 2 Chinese vessels had been spotted loitering in the waters of the resource-rich submerged landmass called Philippine rice or Benham rice, east of Luzon. Tingnan nyo, east. Wala na yan sa kanila, layo na yan Mga gago pala kayo Tingnan nyo. In a post on X, si Ray Powell said the Chinese vessels were in the northeast corner of Philippine rice within the Philippines exclusive economic zone. Dapat yan tinaboy ng Coast Guard natin yan Dapat maglagay kayo dyan. Oy, Coast Guard. Ginagawa ng mga yan, mga kunwari researchers yan, Taboy nyo yan. Powell, who posted a satellite image on his X account, said the Haiyang Dishu Luhao and Haiyang Zhozhou left port of Longxi Island in Gangsong, Pebran, and sailed southeast through the Luzon Strait. I-water kano niya yung mga yan? Lieutenant General Pernell Buca, Chief of the Northern Luzon Command, which has jurisdiction over the region, told the Inquirer that they have also monitored the 2 Chinese ships. Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balillo said they will check on the presence of Chinese ships. Ay nako, wag kayong tutulog-tulog dyan, kapansitan.
Ha? Ito po ang key marine resources dyan sa Benham Rice. Is considered an important marine resource for Filipino fishermen in the East Philippine Basin of Isabela, Aurora, and Catanduanes provinces. Correct, sa atin yan eh. O bakit nagilipot dyan yung mga nasa ng Coast Guard? Ha? Mayroon na naman silang motibo dyan. Baka mamayan magdodrawing na naman sila ng kanilang tendas line dyan. Sasabihin kanila na naman kasi bakit dumaan dyan si Genghis Khan eh. Merong footprints dyan si Kung Fu Panda. Ganun ba? Kaya yung Taiwan gustong-gusto nilang makita. Oh. Tingnan nyo ha, nasa east side na yan. Isabela, Catanduanes, Aurora. Oh, mga gunggong pala kayo eh. Ha? Kita nyo yung kabastusan ng mga yan. Ano nyo yan? Taboy nyo yung mga yan. As the sole owner of Benham Rice, there is a need for the Philippines to strengthen its naval and aerial outposts in the vast ocean island since Manila has the exclusive maritime rights over the underneath landmass. Correct. The presence of an Army EDCA site in Gamo, Isabela, which is close to the extended continental shelf, shows the strategic importance of the Philippine rice. Correct. Tama yan. Ay, nako. Ito, yan o. Nung panahon daw ni Prime Minister ni Baal, ni-rename. Ha? In May 2017, Duterte renamed Benham Rice to Philippine Rice and declared it a protective food supply exclusive economic exclusive zone. O yan. O, salamat kay Duterte. Di ba? Sa atin yan, Coast Guard. Lagay kayo ng barko dyan. Di ba? Ay, gaban. Tulog-tulog ka na naman sa pansitan eh. Ang yaman-yaman niyang Benham Rice na yan, putang ina. Sorry po. Pambihira naman oh. Huwag niyong pamigay yan sa inchik. Anak ng siopaw. Taboy niyo yung mga yan. Mga salaula yung mga yan eh. Ay, nako. O, eto po, yung huling-huli natin oh. Nag-react po ang mga inchik. Huwag na natin tawaging Chekwa kasi daw discriminatory. Yung mga inchik nag-react sa ginawang kasunduan ng Pilipinas at Australia sa maritime security. Nag-react daw sila. Okay, ito. China on Thursday evening warn. Ano nyo? Sige, mag-warn kayo ng mag-warn. Mga walang hiya kayo. Warning lang naman kayo. Takot na takot ba kayo? Ha? Against moves to disrupt regional peace and stability after Australia and the Philippines inked an agreement to boost collaboration on maritime security. So what? Anong pakialam ninyo? Di ba? Kasunduan namin yan. At karagatan naman namin yan. Yung West Philippine Sea. So what? Ano pakialam ninyo? Bakit? Takot na takot kayo kasi wala kayong kakampi. Di ba? Quote, the South China Sea is generally stable. Stable. Talaga tong si Mauning, talagang delusional. No? Nananaginip ng gising. Nakatulala sa hangin. O, pahiram po. Aegis. Mukhang gago. Stable daw ang South China Sea. Relevant countries' maritime security operations should not undermine other countries' interests or disrupt regional peace and stability. What we are disrupting? Are we really disrupting? Kayo nga ang disruptor eh. Gago pala kayo eh. Umiiyak mga kababayan, nagngangaw-ngaw. Nung nakipag-alyansa, pinagtibay natin ang ating bilateral relationship, bilateral ties sa Australia, lalong-lalo na dito sa Indo-Pacific, sa maritime security, nagngaw-ngaw kasi alam ng China, wala na naman silang kakampi, nagiiyakin, parang naiiwan po yan. Para yung laro ninyo, grupo, larong patintero. 12 kayo. 13 kayo. No? Ang sabi nyo lang 6. Paano yung isa? Yun yung China. Walang pumili sa kanya. Nag-iiyak. Kayo Huwag nyong i-disrupt ang stability sa South China Sea. Gago. Ayun lang po ang masasabi ko. So wala nang karapatan ng Pilipinas na makipag-alyansa, no? Bilateral ties sa ibang mga bansang gusto namin. Bakit? Ulitin ko. Are we your province? Ha? Mga chikwa? Mga PI kayo? Mga FU kayo? Mga mother FU kayo? Di po ba? Kayo ang sumisira sa inyong kalikasan. Huwag nyo kaming idamay. Ngayon, nag-iiyak kayo kung saan kami ay talagang maraming bansang umaayon sa amin. Just go
to hell together with this guy. Di po ba, mga kababayan? Kayo po, hanggang dyan na lang po muna yung West Philippine Sea natin. Again, salamat po, no? Particularly kay Miss Elora, no? Yung baka naman may masabi sa akin si Mr. R. Si Madam Elora po ang isa sa mga nagbibigay sa akin ng mga article diyan sa West Philippine Sea. Nagagamit po natin. Kaya maraming salamat po, Miss Elora. Hanggang articles lang po, wala na pong iba ng mga sensitive info. Hindi po. Baka ma-misinterpret nyo po. Wala po. Wala pong ganun. Kaya tingnan nyo naman, walang lumalabas dito ng mga sensitive or confidential information. Kundi lahat po lang ng article na nakukuha nila sa mga dyan sa digital, no? Tulad ng Inquirer, Manila Times, at iba pa po, no? Other than that, nothing. Okay? So yan po, sa susunod na West Philippine Sea issue natin, maghahanap ulit tayo ng mga article para po kung nagsasawa man kayo sa West Philippine Sea, ako po hindi magsasawa. Hanggang sa tayo po ay magtagumpay, matulungan natin ang administrasyong ito na ipangalandakan natin na ang West Philippine Sea ay atin. May sovereignty, jurisdiction, territorial rights. Kasi may pinanghahawakan tayong arbitral ruling, the tribunal, the 2016 na binasura yung historical claim ng mga inchik. At ganun din po, panawagan kay Philippine Coast Guard Gaban, DOTR Secretary Bautista, pagsabihan mo si Gaban magtalaga ng Coast Guard dyan sa Philippine Rice, sa east of our country, sa lugar ng Isabela, Aurora at Catanduanes, kasi naglilibot na po ang mga walang hiyang inchik dyan. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.